Hindi matanggap ni Jolo ang sinabi ng kanyang ama na kailangan nitong magpakasal sa isang babae bago nito makuha ang kanyang pamana bilang isang CEO at tagapagmana ng kumpanyang matagal nang iningatan ng kanyang amang si Alejandro. Isang anak ng bilyonaryo itong si Jolo, gwapo, matangkad at may mapangakit na mga mata. Kaya naman maraming mga kababaihan ang nahumaling sa kanya. Ngunit sa lahat ng babaeng nakasama nito, ni isa ay wala siyang nagustuhan. Gusto lamang niyang pampalipas ng oras. Ngunit dito siya masusubok sa isang babaeng maganda, palaban na si Roxanne. Ito na kaya ang tamang babae na magbibigay ng aral at leksyon sa buhay ni Jolo. Kaya naman mga kaibigan, samahan niyo muli ako sa ating kwentong magbibigay aral sa ating buhay. Isang resepsyonista sa isang sikat na hotel itong si Roxanne. Maganda at talagang maibubuga ito. Laking probinsya ang dalaga. Matapos siyang makapagtapos ng pag-aaral ay nakapagdesisyon ang dalaga na magtungo sa syudad para makahanap ng maayos na trabaho upang may pangtustos sa pamilya. Mahirap lamang ang kanyang mga magulang, subalit dahil sa pagpursige nila ay nakapagtapos ang dalaga. Kaya naman bilang ganti ay nilakasan niya ang kanyang loob na magtungo sa syudad kahit mahiwalay man sa kanilang piling. Samantalang dahil sa pagkainis naman itong si Jolo, tinawagan niya ang kanyang kaibigang si Jake para samahan itong magliwaliw. Hindi pa handa si Jolo sa kasunduan ng ama. Mas gusto pa niya magbulakbol kasama ng mga barkada. Alam naman niyang mapupunta talaga sa kanya ang lahat ng pamana mula sa ama. Hello Jake, nasaan ka? Samahan mo na ako. O Jolo, ano na naman to? Marahil nag-aaway naman kayo ng daddy mo ano? Jake, mamaya kapag narito ka na, sasabihin ko sa'yo. Anyway, may kilala ka bang hotel dyan na malapit sa resort na pwede kong mapagpahingahan? Pwede mo pa kayo book? Kailangan ko lamang magpalamig sa sarili ko. Sige Jolo, may kilala naman ako sa hotel at may sarili din ng resort. Mabuti yung ganun Jake. Sige, hintay kita dito sa bahay ha. Ilang minuto lamang ang nakalipas, dumating din si Jake at agad naman silang dumiretso patungo sa hotel habang nasa kumpanya pa ang kanyang ama. Pare, ano tong ginagawa mo? Jake, ito kasi si Dad. Gusto niya akong mag-asawa na bago niya bigay sa akin ang kumpanya. Nako Jolo, kung yan talagang requirements para may lipat sa iyo ang pangalan mo sa mana na yun, bakit hindi gawin? Jake, nahibang ka na ba? Alam mo namang wala pa akong plano na magkaroon ng pamilya, hindi ba? Yung ganyang mga bagay wala pa sa sarili ko, sa isipan ko. Isa pa, masaya pa ako bilang single at gusto kong walang magdidikta sa akin. Ayaw ko ng relasyon, lalo na sa mga babae na yan. Kung ganun pare, mukhang mahirapan tayo niyan. Ano kaya kung magbayad ka ng babae na magpanggap bilang asawa mo? Pumili ka na dun sa babaeng nakasama mo sa kama. Kung sa bagay Jake, pwede naman pero gusto ko yung matinding babae, yung tipong maniniwala si Dad sa akin. Ilang oras lamang nakalipas ay nakarating na sila sa hotel. Nasa bungad na ang dalawa habang kinakausap ni Jake ang isang receptionist. Miss, 2 person in 1 room pwede ba? Yes sir, pwede naman po. Habang may ginagawa ang dalaga sa computer ay napatitig si Jake sa kanya. Maganda ang babae, parang nagkaroon ng interest itong si Jake na makilala ito. Miss? Yes sir? May napagsabi na ba sa'yo na maganda ka? Nako, wala pa napagsabi sa kanya sir. Salamat po. Ako nga pala si Jake, and you are? Sir, pasensya na, bawal kasing ibigay ang pangalan namin during office hour. Pasensya na po kayo. Sige miss, basta I'm Jake and nice to meet you. Habang kausap ni Jake ang receptionist, napatingin din dito si Jolo sa kausap ng kaibigan. Hindi niya alam kung bakit sa dami-dami ng mga babae ay napahanga siya sa kanyang kagandahan. Maya-maya lamang dumiretso na sila sa kanilang kwarto, ngunit biglang tumawag ang kanyang ama mula sa phone. Jolo, nasaan ka na? Ano? Nakahanap ka na ba ng babaeng upang asawa mo or else ako ang maghanap ng babae para sa'yo? Dad, don't worry. May hanap na ako. Mabuti naman kung ganun. Pero Dad, bakit mo ba ginagawa to sa akin? Jolo, kailan pa? Kung wala na ako? Sige Dad, tatawagan na lang kita kapag may napupusuan na ako. Dahil sa pangulit ng ama, hindi may wasang pabuntong hininga ang binata dahil para sa kanya ay wala pa sa kanyang isipan ang ganung mga bagay. Pero may isang bagay ang pumasok sa kanyang isipan, ang babaeng nasa labi kanina. Jake, pwede mo ba akong samahan sa bar? Gusto ko lamang magpalamig. Jolo, alam mo, bakit ka pa kasi nag-alala sa ganyang mga bagay? Alam ko naman na marami kang babae
At ngayon ka pa na problema dyan? Jake, alam mo, babae ko lamang sila, pampalipas oras. Oo nga Jolo. Ang punto ko naman dito ay magpanggap sila ng asawa mo. Paniguradong hindi ka nakulitin ng daddy mo ngayon. Jake, alam mo, nakita ko noong kausap mo yung babaeng sa labi. Gusto ko siyang makilala. Tulungan mo ko makakausap siya. Jolo, alam mo bang gusto ko rin yung babaeng yun? Pare naman, tutulungan mo ba ako sa pagbibigay sa akin ng dad ko ng kayamanan? Kaya bukas kapag nakita natin ang babaeng iyon, kausapin natin. Hindi na lamang umimik si Jake sa plano ni Jolo. Tara na, samawa mo na ako, mag-bar tayo. Gusto ko munang mag-enjoy. Samantalang matapos naman ang duty ni Roxanne, niyaya ito ng kaibigang si Beverly na magtungo sa isang bar. Hindi bilang empleyado kundi bilang customer dahil off-duty nila. Gusto kasing matikman ni Beverly ang mga alak na pangmayaman katulad noong nasa ibang bansa pa ito bilang isang bartender. Kaya ngayon lagi niyang hinahanap ang lasa ng alak. Ngunit ayaw man itong si Roxanne ay pumayag na lamang bilang respeto sa kaibigan. Beverly, hindi ba high class ang mga ito? Roxanne, alam mo, kahit gaano pa kamahal ang mga alak na yan basta gusto ko, titikman ko. Bakit ang mayaman lang ba ang pwedeng uminom nito? Pwede rin tayo, di ba? Beverly, lasing ka na yata eh. Tara na sa apartment natin. Samantalang sa kabilang mesa naman, hindi nila mapansin ang may dalawang lalaki na kanina pa nakatingin sa kanilang dalawa. Narinig kasi ng mga ito ang pinasabi ni Beverly at ngayon medyo masama na rin ang tingin nito sa kanila. Miss, mukhang naalala kita. Hindi ba ikaw yung receptionist sa hotel kanina? Yes sir, pero naka-off duty mo kami. Ito kasing kaibigan ko. Kumakati naman ng lalamunan eh kapag hindi daw makainom ng alak. So ngayon, pwede na bakit na makilala? Kasi naka-off duty ka na, hindi ba? I'm Jake and you are? Ako nga pala si Roxanne and this is my friend Beverly. Nice to meet you both of you, Roxanne. Anyway, this is my friend Jolo. Napatitig muli si Jolo sa babaeng kausap ni Jake at bumulong ito sa kanya. Pare, mukhang nakita ko na siya, diba? Gusto ko siyang babae na magpanggap sa akin na asawa ko. Gawin mong paraan para mapapayag mo siya. So, nice to meet you Miss Roxanne and Beverly. Matagal na ba kayong natrabaho dito sa hotel na to? 3 buwan na po ako sir. Ito naman si Beverly, galing sa abroad. Gusto lamang niya mag-enjoy sa buhay kaya nagtrabaho dito. Alam mo Miss Roxanne, kung hindi mo masamain, gusto lang kitang tanungin kung magkano ba ang sahod niyo dito? 20, 30k? Kasi I have something to offer you, 40 to 50k a month. Hindi mapaniwala itong si Roxanne sa offer ng lalaki at narinig din ito ni Beverly. Wow, nice offer friend. Pero ano naman ang trabaho ng kaibigan ko? Siya nga pala, bagong lahat. Ito nga palang kaibigan ko sa Jolo. Hi, magandang gabi sa inyo. Alam mo Miss Roxanne, we offer you up to 50,000. Kung papayag kang mapanggap na girlfriend ng kaibigan kong sa Jolo. Wala ka na may pang gagawin eh. Kundi just pretend as lover sa harapan ng kanyang daddy. At kapag naibigay na kay Mr. Alejandro ang mana ng kaibigan ko, well, diyan na rin magtatapos ang papanggap niyo. Ano? Roxanne, pag-isipan mo ito na maigi. Walang kahirap-hirap ang gagawin niyo. Ito nga palang calling card ni Jolo. At kapag nakapag-decision ka na, pwede ka na magsimula agad-agad. Pag-isipan ko muna Jake. Pasensya ka na ngayon, tatawag na ako kapag nakapag-desisyon na ako. Dahil sa medyo nakainom na rin ang dalawang lalaki ay nauna na itong umalis. Samantalang naiwan naman sa bar ang magkaibigan. Beverly, ano sa palagay mo? Naku Roxanne, kung ako ang pipiliin mo, papatulan ko ng ganyang kalagang pera. 50k, panigurado akong makaipon ka na at makapagbigay mo ng pera sa mga magulang mo. Hindi ba yan talaga ang habol mo kung bakit nandito ka sa syudad? Pero hindi ko alam kung paano magsimula. Paano kung mabuko kami? Mababuko ang plano nila, baka pati ako madamay. Ayaw kong mabigyan ng sama ng loob ang mga magulang ko. Roxanne, sa tingin ko naman, hindi mangyayari yun kung sunod ka lamang sa plano nila. Papayag ang dalaga sa offer ni Jake para magpanggap na girlfriend nito sa kaibigang sa Jolo. Kaya naman kinakailangan niyang mag-isip ng mabuti. Nasa loob na silang apartment, hindi pa rin dinadalaw ng antok ang dalaga. Samantalang nakutulog na ang kaibigan nito dahil sa maraming nainom na wine.
Kinabukasan maaga nagising itong si Roxanne. Bagamat ilang oras lamang kanyang tulog, pinilit namang niyang bumangon para hindi malate sa trabaho. Malaki kasi ang kawalan sa kanyang sahod kung malit sila sa ilang minuto sa trabaho. Napakigpit kasi ng patakaran ng kumpanya, ngunit wala silang magagawa kundi sundin ito kasi sila naman ang nangailangan ng trabaho kaya sila ang mag-adjust. Nakahanda na sana ang dalaga sa pagpasok sa hotel, ngunit noong umagang ding iyon biglang tumawag ang kanyang ina mula sa probinsya na biglang nagkasakit ang kanyang ama at kailangan nila ng malaking halaga para sa gamutan nito. Malayo pang sahod, hindi alam kung saan kukuha ng ganong halaga ang dalaga. Kaya naman kinausap niya si Beverly para manghiram ng pera dito. "Oh friend, tara na. Pumasok tayo, baka malit pa tayo eh." Beverly, sandali lang. May problema kasi ako eh. Baka may pera ka dyan. Baka pwede ako makahiram sa'yo. Nagkasakit kasi ang tatay ko at kailangan ng pera doon sa probinsya. Friend, magkano ba ang halagang kailangan mo? Ang sabi ni nanay, nasa 300,000 daw ang kailangan namin para sa operasyon ni tatay. Roxanne, meron ako dito pero 50k lang. Nako, maraming salamat Beverly. Pero friend, kulang pa rin yan ng pera na yan. Hindi pa sapat. Ano kaya kung tatanggapin mo na lang offer ni Jake sa'yo? Alam mo, pwede ka na mag-advance na pera sa kanila. Siguro naman papayag din ang mga yun. Pero Beverly, hindi ba nakakaya sa kanila na mangutang ako? Roxanne, kailangan kanila sa kanilang plano at kailangan mo rin sila para sa gamutan ng papa mo. Alam mo, tawagan mo sa Jake. Napapayag ka na. Hello? Jake? Magandang umaga sa'yo. Si Roxanne to. Oh, Miss Roxanne. Nako, mas maganda ka pa sa umaga. Ano? Pumapayag ka na ba sa alok namin sa'yo? Jake, oo. Pumapayag na ako pero kakapalan ko na mukha ko. Nasa ospital kasi ang tatay ko ngayon. Kailangan namin ng pera. Sana pwede niyo ako mapahiram. Nako Roxanne, kung yan lang ba ang kailangan mo, walang problema. Magkano ba? Jake, nasa 300,000 ang kailangan ko eh. Medyo malaki yun pero babayaran ko naman eh. Nako Roxanne, medyo malaki nga yun pero sige, huwag kang mag-alala dahil tatawagan ko si Jolo at ibibigay ko sa iyo agad yung pera ang gusto mo. Hello, pare. Good news. Pumapayag na si Roxanne sa deal natin. Nako, magandang balita yan Jake. So Jake, kailan natin pwedeng makasama itong si Roxanne para kay dad? Nako Jolo, anytime pwede. Pero kailangan ng pera ng dalagang iyon para sa agarang operasyon ng kanyang ama. Kaya gusto niya manghiram sa atin in advance. Pare, walang problema sa akin yun. Ngayon mismo, ipadala ko sa kanya. Hindi makapaniwala ang dalaga na tutuhanin mga ito ang pagbibigay ng malaking halaga at hindi ito isang malaking biro. At sa araw ding iyon, tumawag ang dalaga sa kanyang ina para ipadala sa kanila ang perang nakuha nito. Anak, paano ko ba nakuha ng ganitong malaking halaga? Sana hindi ito mula sa masamang gawain. Nay, hindi ko naman ugaling gumawa ng masama eh. Pero may sabihin din ako sa inyo. May boyfriend na ako at balak niya akong pakasalan. Anak, bakit ngayon mo lang sinabi sa amin? Baka naibang ka lang, baka nabigla ka lang. Roxanne, alam mo naman na ang pag-aasawa hindi katulad ng pagkain na kapag napaso ay pwede mo nang iluwa. Alam ko yun Nay, pero anak, magtapat ka nga sa akin. May tinatago ka ba? Nay, ang totoo, yung pirang pinadala ko sa inyo galing yun sa isang lalaking magiging asawa ko. Gusto niya magpakasal kami kapalit ng perang kailangan natin. Wala na akong ibang paraan Nay. Mahalaga ang buhay ni tatay. Mahalaga kayo sa akin. Roxanne, kahit hindi mo na gawin yun, pero Nay, nagkasundo na kami at hindi na pwedeng baliwain pa ang lahat ng yun. Pasensya ka na anak. Ikaw tuloy ang nagsakripisyo para sa amin dalawa ng tatay mo. Nay, alam ko namang ginagawa niyo ang lahat para sa akin. Anak, kailan ba ang kasal niyo? Nay, pag-usapan pa ng pamilya. Baka kapag okay na si tatay, pwede rin dumalo. Roxanne, baka hindi kami makadalo ng tatay mo. Depende kung matapos ang operasyon at makalakad siya. Pero anak, basta kung may problema ka, tawagan mo lang kami ha. Hindi na nga pinatagal pa ang operasyon. Mabuti na lamang at agaran itong naaksyonan, kung hindi ay baka huli na ang lahat. Hello, Roxanne? Si Julo to. Magbihis ka na dahil
Susunduin kita sa apartment niyo. Ganun ba? Nasaan ka pala si Jake? Roxanne, bakit si Jake ang hinahanap mo? Ako ang makasama mo. Papakilala kita kay Dad bilang girlfriend ko. Laking gulat ni Roxanne sa kanyang narinig. Mukhang naging mali pa yata ang kanyang naging desisyon na magpakasal sa lalaking iyon dahil hindi niya kabisado ang ugali nito. Sige Mr. Jolo, maghintay ako dito sa bahay. Sa mga oras na iyon ay nagbihis na rin itong si Roxanne, samantalang siya lang naman ang naiwan sa apartment dahil nasa duty na itong si Beverly. Kinakabahan ang dalaga dahil ipapakilala siya sa kanyang ama ni Jolo at magpapanggap silang tunay na magkasintahan. Hindi niya alam kung ano ang gagawin dahil ito kasi ang unang pagkakataon na mangyari sa kanyang buhay. Inamin niya noon, nung kolehiyo pa lamang siya ay maraming gustong manligaw sa kanya, lalo na yung kaklase niyang ngayon ay isa ng doktor. Pero dahil takot pa ito noon at hindi pa handa sa anumang relasyon, kaya naman pilit niya itong iniiwasan hanggang sa nakapagtapos sila sa kolehiyo at nagtungo sa Jamie sa ibang bansa. Hello Dad, asan ka na? Gusto kitang makausap. Jolo, sana maganda ang babalita mo sa akin. Sige, magkita tayo sa office pagkatapos namang meeting sa investors natin. Okay Dad. Roxanne, alam mo, isa lang naman ang rules ko eh. Lalo na kapag nandyan si Dad sa ating harapan. Siguro, iyang buwan lamang din at babalik na rin normal mong buhay. Roxanne, gusto kong palagi kang nasa tabi ko. Magkatabi tayo matutulog sa kwarto kapag nandyan si Dad sa kondo ko, pero kung wala siya, sa kabilang kwarto ka. Yun lang ang gagawin natin every time na nariyan si Dad hanggang sa maibigay sa akin yung pamana sa akin. Oo, totoo ang magiging kasal natin pero hanggang kasal lang to. Roxanne, no feelings involved, maliwanag ba? Sige Mr. Jolo, kung yan ang gusto mo. Roxanne, babe ang tawag mo sa akin para naman makatotohanan talaga ang lahat. Sige babe. Matapos sunduin itong si Roxanne, nagtungo na nga sila sa office ni Mr. Alejandro para opisyal na ipakilala ang dalaga sa kanyang ama. Dad, ito nga pala si Roxanne, my fiancé, soon to be my wife. Wow, you look pretty Roxanne. Welcome to the family. Hindi inasahan na mas excited pa pala itong si Alejandro na makita ang magiging asawa ng kanyang anak. Wow, ang ganda naman ng magiging asawa ng anak ko. Hindi ka nagkamali Jolo. Kailan ba ang kasal para naman ihanda ko na ang lahat? Dad, hindi ba parang maaga pa yata sa ganyang mga bagay? Jolo, may tiwala naman ako sa iyo kaya habang mas maaga pa, gawin na natin. Ito na kaya ang panahon para matutunan ni Roxanne kung ano ang responsibilidad bilang asawa. Paano kung matapos nilang ikasal, tuloy na ngang nagbunga ang kanilang pagpapanggap. Ano kaya ang gagawin ni Roxanne? Matatanggap kaya ni Jolo ang batang nasa sinapupunan ni Roxanne o itatakil niya ang mag-ina? Ganon pa man, kahit isa lamang itong pagpapanggap, igagawin niya pa rin ang tungkulin bilang asawa sa harapan ni Alejandro hanggang matapos na ang bisa ng kanilang pagkasunduan. Pagkatapos ng pagkasikaso sa kanilang mga papeles, hindi na nga pinatanggal pa ni Alejandro ang kanilang kasal. Isang magarbo ang kanilang kasal na dinaluhan ng mga kaibigan at mga shareholder ng kumpanya. Bagamat nalungkot itong si Roxanne dahil sa unang pagkakataon na ikasal ito, wala ang kanyang mga magulang. Mabuti na lamang at naroon ang kanyang kaibigang si Beverly. Nakasuot ito ng magandang gown na para bang nasa isang panaginip lamang ito. Hindi niya alam kung ano ang magiging bunga sa kanilang pagpapanggap. Ang nasa kanyang isipan lamang ngayon ay naisalba ang buhay ng kanyang ama. Matapos ng kasalan ay nagkaroon na nga ng pupulong ang pamilya tungkol sa paglipat ng mana mula sa kanyang ama. Ngunit isang nakakagulat na anunsyo ang kanilang narinig. Roxanne, Jolo, masaya ako dahil natupad niyo na rin ang kagustuhan ko. Anak, may pamilya ka na. Kaya naman ay narapat na lamang sa iyo na ibibigay ko sa iyo ang mana mo. Pero bago yun mangyari, gusto kong bigyan niyo muna ako ng apo, babae man o lalaki. Pero Dad, ang aga pa para sa ganyang mga bagay. Mas unahin pa ba natin yan? Kaysa bigyan natin ng atensyon ang kumpanya. Wow, umanga ako sa anak. Biruin mo, may malasakit ka na ngayon sa kumpanya natin samantalang noon puro ka na lamang babae ang inatupag mo. Jolo, Roxanne, dahil mag-asawa na kayo, nag-book pala ako ng isang high-class na hotel na para sa yung dalawa. Hindi na lamang napagsalita pa ang dalawa. Jolo, akala ko ba hanggang papel lamang tayo itong ginagawa natin? Ayaw ko makasama sa isang kwarto ang lalaking hindi ko naman mahal at gusto.
Alam mong pumapayag lamang ako dito dahil sa mga magulang ko, hindi ba? Roxanne, narinig mo naman diba ang sinabi ni Daddy? Walang baby, walang pamana. At kung wala akong pamana, manatili kang sa poder ko. Pwede namang ibang babae, hindi ba? Roxanne, ngayon pang may tiwala na si Dad sa'yo? Magkano bang gusto mo para doblehin ko? Jolo, kung hindi lang namin kailangan ng pera para sa tatay ko noon, hindi abot sa ganito ang lahat. Kaya nga Roxanne, kapag naibigay natin ang gusto ni Dad, kahit buong pamilya niyo, ako nang bahala sa inyo. Naguluhan itong si Roxanne kung dapat ba niyang ipagkatiwala ang kanyang pagkababae nito sa lalaking nagpanggap na kanyang asawa. Kaya naman sa mga oras na iyon ay tinawagan niya ang kanyang kaibigan para humingi ng payo nito. Friend, bakit ayaw mo? Gwapo naman si Jolo, hindi ba? Wala ka nang hanapin pa. Pero Beverly, Roxanne, maging practical ka na. Huwag mong sayangin ang pagkakataon. Kung magka-baby naman kayo, pakinabang din ang anak mo, hindi ba? Yan ang isipin mo, Roxanne. Alam kasi ni Roxanne na wala siyang naramdaman para sa lalaking iyon, pero naguluhan siya ngunit wala siyang nagawa. Dahil sa plano ng ama ay natuloy nga ang dalawa sa isang espesyal na hinanda nito, at ang gabing iyon ay nagdulot sa kanya ng kakaiba, isang gabing hinding-hindi niya malilimutan. Kinabukasan nagising na lamang itong si Roxanne na wala na sa kanyang tabi ang asawa. Napansin na lamang nito ang nakahandang pagkain sa maliit na mesa at may nakasulat na liham na para sa kanya. Babe, good morning. Kumain ka na. Dahil medyo nakaramdam na rin ito ng gutom si Roxanne, kaya naman ay kumain na rin ito. Ngunit masakit ang katawan ni Roxanne, halos hindi siya makatayo. Yun ang unang beses naman nangyari sa kanila. Ma'am, ako nga pala ang driver ni Sir Jolo. Ihatid ko na kayo sa kondo ni Sir. Kuya, nasaan pala ang boss mo? Ma'am, wala siyang sinabi sa akin. Siya nga pala, hinatid ko siya kanina sa may coffee shop. Sige kuya, maraming salamat ha. Pakihintay na lamang ako dito saglit. Nagtungo na nga sa unang pagkakataon nitong si Roxanne sa kondo ng kanyang asawa. Habang nasa biyahe ito ay hindi niya maiwasang tanungin ang driver kung kumusta ang ugali ng kanyang boss. Kuya, matagal ka na bang trabaho sa kanya? Naku ma'am, since high school pa lamang si boss, driver na nila ako. Bakit niyo po naitanong? Wala lang kuya, naitanong ko lamang. Ma'am Roxanne, nandito na pala tayo sa kondo. Kapag may kailangan po kayo, tawagan niyo lang ang service ng kondo. Nasa 15th floor ang kondo ni Jolo, kaya naman kitang-kita ang ganda ng tanawin sa labas. Ngunit para kay Roxanne, para siyang isang babaeng nakakulong at gusto niyang makawala rito. Dahil sa puyat at pagod, naisipang humiga sa kama itong si Roxanne. Napansin niyang tumunog ang kanyang phone. Ang kanyang ina pala sa probinsya ang tumawag dito. Hello Nay? O kumusta po kayo dyan? Anak, nakauwi na pala kami sa bahay. Pasensya ka na kung hindi kami nakadalo sa kasal mo ha. Anak, gusto naming makilala ang asawa mo. Kailan kaya kayo makapunta rito sa probinsya, sa lugar natin? Nay, hindi ba alam niyo naman na isang pagpapanggap lamang iyon? Roxanne, bakit kasi hindi niyo na lamang tutuhanin ang lahat? Pero Nay, hindi ko naman siya mahal eh. Marahil gagamitin lamang niya ako sa sarili niyang kapakanan. Ikaw ang bahala iha. Kung ano ang masaya sa'yo, masaya na rin kami. Nag-order na lamang itong si Roxanne ng makain at agad naman itong dinala sa kanyang kwarto. Matapos niyang kumain ay naligo at muli siyang nakatulog marahil sa pangyayari kagabi. Wala na siyang kamalay-malay si Roxanne na may biglang pumasok sa kanilang kwarto kahit nakalak pa ito. Mabuti na lamang at si Jolo pala ang dumating. Medyo lasing na ang lalaki. Matapos kasi itong nakipagkita sa mga kaibigan ay nagyayaang mag-inuman ang mga kaibigang lalaki. Magpapahinga na sana itong si Jolo, ngunit nakita niyang naroon si Roxanne tahimik na natutulog. Hindi maiwasang mapatitig ang lalaki sa mamumukha ng kanyang asawa. Gusto niya itong halikan pero dahil sa sobrang lasing ay nakatulog na rin ito. Pagising sa umaga napansin naman itong si Roxanne na nasa tabi pala nito ang lalaki at mahimbing na natutulog. Inaamin niyang gwapo ang lalaki, mistiso pero kailanman ay hindi siya pwedeng mahulog dito. Bumangon na itong si Roxanne para magluto ng agahan. Routine na kasi nito noon pa man na kailangan niya magluto. Hindi nga lang para sa pumasok sa trabaho kundi manatili lamang sa bahay. Nakasuot lamang ng pambahay ang babae habang naluluto ito, ngunit ilang saglit pa ay may kumatok sa pinto. Kaya naman agad niya itong sinilip sa butas. Mula sa labas nakita niya ang isang magandang babae. Hindi niya alam kung sino ito.
Ganun pa man kinausap niya pa rin ito. Miss, sino po sila? Baka nagkamali po kayo ng kwarto. Excuse me? Hindi ba ito yung kwarto ni Jolo? Marahil ikaw ang katulong niya dito, hindi ba? Yung sinasabi niya sa akin. Nasaan na siya? Baka pwede akong pumasok dyan. Miss, hindi po pwede. At bakit naman hindi pwede? Galing pa ako sa biyahe. Pagod ako. Hindi mo ba alam na kung sino ako? Ako lang naman kasi ang fiancé niya. At katulong ka lang dito, hindi ba? Kaya naman, papasukin mo na ako dyan. Jolo, I'm here. Open the door please. Miss, hindi nga pwede. At bakit nga? Sino ka ba? Ako nga pala ang… Maya-maya pa bigla na lamang nasa likuran na itong si Jolo. Roxanne, ako nang kakausap sa kanya. Honey, Jolo, bakit hindi niya ako pinapasok? Hindi niya ba alam kung sino ako? Bridget, bakit hindi ka nagpasabi sa akin para naman masundo kita sa airport? Honey, gusto kitang surpresahin eh. Anyway, sino ba itong babaeng ito? Bridget, kasama ko lang siya dito sa bahay. Halika, pumasok ka muna. Biglang niyakap ni Bridget ang lalaki at nagulat ito ni Roxanne. Honey, na-miss kita. For almost 2 years tayong hindi nag-kita. Ang sabi mo kapag nakauwi na ako dito sa bansa ay magpapaksal na tayo. Bridget, calm down, relax. Kumain ka na ba? Roxanne, pwede mo ba kaming ihanda na pagkain? Oo. Nagluto na kasi ako. Sige, maghanda lang ako ng pagkain para sa inyo. Wait honey. Isasabi mo sa atin niya katulong mo? Alam ba niya ang ginagawa niya? Katulong lamang siya dito, hindi ba? At dapat maghintay siya kung kailan tayo matatapos. Ano kayong sa labas tayo kumain? Para naman masuluran kita. Roxanne, sa labas lang kami kakain ha ni Bridget. Kumain ka na, okay? Umalis na ang dalawa. Hindi alam ni Roxanne ang gagawin na may tinatago palang sekreto itong si Jolo sa kanya. Inasahan niya pa naman na single ito at walang sabit. Ano kaya ang sunod na hakbang ni Roxanne? Manatili pa kaya ito sa kondo? Sasabihin kaya niya kay Mr. Alejandro na may dati na pala itong nobya? Ang masakla pa dito ay tila hindi siya nito ipinakilala bilang asawa kundi isang kasambahay. Mag-isa lamang sa kondo itong si Roxanne dahil nasa labas ang dalawa, mukhang nag-enjoy pa sila sa kanilang pagkikita. Kaya naman siya na lamang ang kumain na mag-isa. Gusto niya sanang tawagan itong si Mr. Alejandro sa kanyang natuklasan ngunit ayaw niya lamang ng gulo. Kung sa bagay ay nagpanggap lamang silang mag-asawa at sa oras na matapos na ito ay uwi na siya sa kanilang probinsya. Maya-maya lamang may kumatok sa pinto. Inakala niya na muli nang bumalik itong si Jolo pero laking gulat niya dahil ito pala si Mr. Alejandro at hinahanap silang dalawa. Dad, kanina pa ba kayo dyan? Pasensya na kayo ha kung hindi kita napansin agad. Roxanne, nasaan nga pala si Jolo? Ayun dad, kakalabas lang. Hindi ba nakita sa labas? Hindi Roxanne. Anyway, pasabi na naman sa kanya na dumalaw ako at bukas, kailangan kayo sa opisina bukas. Okay dad, sabihin ko sa kanya. Para wala nang gulo pang mangyari, hindi na lamang pinagtapat ni Roxanne ang totoo sa kanyang ama. Hinayaan na lamang nito na siya mismo ang makadiskubre. Mula umaga at ngayon malapit ng gumabi, wala pa rin Jolo ang dumating sa kondo. Kaya naman mag-isa na lamang itong kumain. Dahil wala siyang ginagawa, naisipan niyang tawagan ng kaibigan para naman may mapagsabihan siya sa sama ng kanyang loob. Hello, Beverly? Nakauwi ka na ba? Hello friend, eto na nga at malapit na ako sa apartment natin noon. Pero may dapat ba akong malaman friend? Roxanne? Beverly, tungkol saan naman? Roxanne, nakita ko si Jolo sa isang coffee shop. Pero bakit meron siya ibang babaeng kasama? Hindi ba ikaw dapat ang asawa niya? Beverly, alam mo naman di ba kung ano ang pultulo nitong lahat? Hindi ba nagpanggap lamang kami dalawa at wala akong magawa doon? Roxanne, sana matapos na ang iyong paghihirap. Sana matapos na ito lahat para naman matahimik ka na. Pero paano kung malaman ito ni Mr. Alejandro? Bahala na Beverly, hindi ko alam. Matapos mag-usap ang magkaibigan ay nagtungo na itong si Roxanne sa kanyang kwarto para matulog. Lagi niyang napapansin na palagi siyang inaantok kahit sapat naman ang kanyang tulog. Minsan naman ay naduduwal ito at isa pa niyang pinatakhan ay hindi siya dinatnan ng buwan ng dalaw. Isa ngayon sa pumasok sa kanyang isipan na baka dali lamang ito. Pero mas naumuo ngayon sa kanyang isipan na baka ibuntis siya. Kaya naman tinawagan niya ang kanyang ina para kausapin ito. Roxanne, medyo gabi na pero mabuti at napatawag ka sa amin. Ano, may sadya ka ba? Nay, may itatanong lamang ako sa inyo.
baka alam niyo ito. Nito kasi nakarang araw na lagi akong naantok at naduduwal. Naku Roxanne, kailangan mo na magpa-check up, baka kung ano na yan. Isa pa, baka nagdadalang tao ka na. Naku anak, sa wakas. Pero Nay, alam niyo naman di ba na hindi ito tunay na pagsama namin dalawa. Isa lang itong papanggap. Roxanne, kung ano man yan, kung gusto mo, umuwi ka na dito sa atin. Mas maigi pang malagaan kita ng maayos dito kasama ng tatay mo. Di bali na mahirap tayo, basta masaya ang pamilya, hindi ba? Tama ka Nay. Siguro nga, yun talaga ang buhay ko, hindi ba? Anak, teka lang. Parang hindi ko yata narinig ang boses ng asawa mo. Nay, wala siya dito ngayon. May lakad siyang mahalaga. Matapos na kanilang tawag ay natulog na itong si Roxanne, pero maya-maya lang din ay lagi itong nagigising. Marahil ay gumugulo ang kanyang isipan. Paano kung totoong buntis siya? Marahil ay makakuha na ni Jolo ang kanyang matagal nang hinintay na mana at pwede rin siyang makauwi sa kanilang probinsya. Kinabukasan walang Jolo ang umuwi sa kondo, kaya naman ay paniguradong kasama nito ang babaeng dati niyang kalaguyo. Nagbihis na itong si Roxanne. Hindi na siya pupunta sa office dahil wala naman si Jolo. Kaya naman naisipan niyang magtungo na lamang sa ospital para magpa-check up. Nasa bungad na ito ng elevator si Roxanne, ngunit pagbukas nito nakita niya si Jolo papalabas mula sa loob. O Roxanne, saan ang punta mo? Ang sabi kasi ni Daddy, pupunta tayo sa office niya ngayon pero hindi ko naman alam kung saan lupalop ka napunta. Kaya naisipan ko na lamang na ako na pupunta roon. Nasaan pala ang fiancé mo? Siguro naman masaya ka kasi narito siya ngayon, di ba? Pwede ba Roxanne? Hinaan mo yung bibig mo? Oo, nagkasama kami kagabi pero sa bahay ng kaibigan namin. Pero naiwan siya roon ngayon. Hindi ba ang sabi niya papakasalan ka niya? Bakit hindi na lamang siya ang totoo mong mahalin at pakasalan? Para naman wala nang papanggap ang nangyari. Jolo, mag-divorce na tayo para naman makauwi na ako sa amin kasama ng mga magulang ko. Roxanne, ano ba pinagsasabi mo? Hindi ba? Mahal niyo naman ang isa't isa, hindi ba? Roxanne, tumahimik ka. Hawak pa na kita sa liig. Kung hindi dahil sa akin, hindi mo mapapagamot ang tatay mo. Kaya tumahimik ka dyan. Maghintay ka kung kailan ko gusto. Sige na, dumaris na tayo sa kumpanya para naman malaman natin kung ano sabihin ni Daddy. Habang kasalukuyan silang nasa loob ng kotse, bigla na lamang naduduwal ang babae. Roxanne, ano nangyari? Wala to, medyo masama lang talaga ang pakiramdam ko. Hindi ba ang sabi ko sa'yo, huwag mo babayaan sarili mo. Lahat ng kailangan mo sa kondo na. Pagkatapos natin mag-usap ni Dad, sumakay ka na naman ng taxi dahil may papuntahan pa ako. Dad, narito na kami. Mabuti naman iho, Roxanne. Tamang-tama ay may mahalaga tayong pag-uusapan ngayon. For the meantime, papakilala ko kayo sa buong team. Na kayong dalawa na ang magiging tagapagmana sa lahat ng ari-arian ko. Napayo ko na lamang itong si Roxanne. Matapos pinakilala sa buong board of directors, ang mag-asawa ay lumabas na rin sila sa kumpanya. Roxanne, sumakay ka na lang taxi ha? Magkita na lang tayo sa kondo. Naunang umalis itong si Jolo habang pumapara naman ng taxi ang babae at pumunta ito ngayon sa ospital. Gusto niyang malaman ang lahat ng kanyang katanungan. Nasa labas na ito ng ospital itong si Roxanne. Kinakabahan siya sa maging resulta nito. Mabuti na lamang at agad siyang inasikaso ng mga doktor, ngunit sa hindi niya inasahan, nasa harapan niya ngayon ang lalaking matagal niyang gusto noon. Si Dr. Jamie, ang dati niyang kaklase sa high school. Hi, nice to see you again, Miss Salvador. Jamie? Roxanne, mabuti naman at kilala mo pa ako. Jamie, akala ko ba nasa ibang bansa ka ngayon? Oo Roxanne, pero mas gusto ko pang dito sa bansa natin magsilbi. So, may asawa ka na pala Roxanne ha? Paano mo nalaman Jamie? Ito nga pala yung resulta ng check-up mo and you are totally pregnant. Congrats, magkakababy ka na. Jamie, sorry kung nabigo kita noon. Oo, mahal kita pero hindi pa ako handa sa mga panahong iyon. Roxanne, kilala ko ba ang naging asawa mo? Hindi Jamie, isa siyang negosyante. Jamie, makakahanap ka rin ng tamang babae na para sa'yo, yung totoo magmamahal sa'yo. Hindi ko alam Roxanne, pero hanggat buhay pa ako, manatili ka sa puso't isipan ko. Please Jimmy, huwag mo nang pahirapan pa ang sarili mo. Hindi na pwedeng maging tayo.
magiging ina na ako. Ano pa bang gagawin ko? Pero Roxanne, baka pwede tayong magkita minsan kapag wala akong duty. Sige Doc, asahan mo yan. Heto nga palang calling card ko. Muli, congratulations ha. Matapos ng check-up ni Roxanne ay nagtungo na ito sa kondo. Ngunit may kirot sa kanyang damdamin. Hindi siya makapaniwala na humantong sa ganito ang lahat. Ipagtatapat kaya ni Roxanne sa kanyang asawa na magkakabibi na sila? Ito na kaya ang tamang panahon para makuha ni Jolo ang kanyang mana mula sa ama? Rahel kung iisipin ay magiging masaya ito si Mr. Alejandro at Jolo dahil matutupad na rin nila ang kanilang pinaplano. Hindi naman naasahan ni Roxanne na muli silang makita ng kaklaseng si Jamie na noon ay may gusto rin sa kanya. Dahil sa kanyang pagtungo sa ospital, ito ang bumulaga sa kanya ang naging resulta na buntis ito. Matapos na naging resulta, muli siyang lumabas ng ospital habang kasalukuyan itong nag-aabang ng taxi. Samantalang hindi naman inakala ng Mr. Alejandro na makita niya si Roxanne sa labas habang napadaan ito sa isang pribadong ospital. Kaya naman agad niya itong nilapitan. Roxanne, anong ginagawa mo dito? Bakit nag-iisa ka lang? Nasaan si Jolo? Dad, may lakad kasi siya eh. Kaya ako na lamang napunta rito. Iha, ano ba nangyari? May masama bang nangyari sa'yo? Mabuti pa, sumaki ka na dito. Ihatid na kita sa kondo nyo. Habang nasa loob sila ng kotse, tahimik lamang itong si Roxanne, iniisip niya pa rin ngayon na may ibang babae talaga itong si Jolo. Paano na lang kaya ang kanilang magiging anak? Hindi siya papayag na dumating sa punto na kukunin nila ang anak niya habang siya naman ay maninirahan sa probinsya. Samantalang ilang beses siyang kinausap ni Mr. Alejandro ngunit tila malalim ang kanyang iniisip. Roxanne, are you listening? Dad, pasensya na po kayo. Ano naisip mo ngayon, Roxanne? Sabi mo nga sa akin baka makatulong ako. Tungkol ba yan sa anak ko? Sinasaktan ka ba niya? Dad, meron lang kasi akong iniisip ngayon at medyo gumugulo ang isipan ko. May dati na bang relasyon yan si Jolo, Dad? Roxanne, bakit mo naman itanong? Ang totoo, Dad, noong nakarang araw kasi may isang babaeng pumunta sa kondo at hinahanap siya. Akala ko nga nabibiro lamang ang babaeng iyon, pero noong nakita siya ni Jolo, parang hindi matumbasan ng sign lang dalawa. Roxanne, ang ibig mong sabihin ba ay may pumapil sa kanya? Ang totoo, anak, 2 taon na rin ang nakalipas. Meron siyang babaeng minamahal, pero hindi ko siya gusto dahil unang-una pa lamang ay pinaparahan niya ang anak ko. At hindi ko yung gusto. Wala namang problema sa akin eh. Kaya mayaman ka man o hindi, basta ang gusto ko lamang ay hindi lolokohin ang anak ko. Kaya simula noon, pinagbawalan ko siyang makipagkita sa babaeng iyon hanggang nabalitaan ko na lamang na nagtungo ito sa ibang bansa. Hindi ako makapayag muli na muli sila magkita ni Bridget. Kaya nga Roxanne, kailangan magkabibi na kayo ng anak ko para naman hindi makahabol ang babaeng iyon sa kanya. Dad, wala naman tayong magagawa dyan kung gano'n talaga ang pasya ni Jolo, hindi ba? Siya nga pala, Roxanne, may iba tayo na usapan. Ano nga pala ulit sasabihin mo sa akin? Dad, ang totoo, may 2 bagay ako sasabihin sa inyo. Marahil sa una nito ay matutuwa ka pero ang ikalawa, hindi mo ito magustuhan. Sabi mo na Roxanne hanggang nasa biyahe pa tayo ngayon. Dad, nagpunta ako sa ospital kasi nga masamang pakiramdam ko. Ang sabi ng doktor, 3 weeks pregnant na daw ako. Ano? Talaga? Nako, masaya yan. Natutuwa yan si Jolo sa balita na yan. Kung ganun, kailangan rin sabihin sa kanya ang lahat ng ito. Pero ano yung kailangan sabihin mo sa akin, Roxanne? Dad, isang araw noon nagkasakit ang tatay ko sa probinsya. Habang kasalukuyan ako nagtatrabaho dito ngayon bilang isang resepsyonis sa hotel. Wala naman akong sapat na pera para mapagamot ang tatay ko. Bigla na lang dumating itong si Jolo sa buhay ko sa tulong ni Jake. At kinausap nila ako na Roxanne. Sabi nila, tutulungan nila ako mapagamot ang tatay ko pero kailangan namin mapanggap na magkasintahan sa harapan nyo. Alam kong masamang paraan yun, Dad. Niloko kita. Niloko ka namin ni Jolo para lang makuha namin ang kayamanan na sa'yo. Sorry, Dad, kung nagawa namin yun sa inyo.
Alam kong hindi niyo ako mapapatawad. Roxanne, ang ibig sabihin ba nito? Nagkasundo kayo para samahan ako? Dad, hindi ko naman ginusto yun. Kung hindi lang nagkasakit ang tatay ko sa probinsya, paniguradong hindi ko naman yun gagawin eh. Ang totoo, natutunan ko na rin mahalin si Jolo. Pero kung magiging sagaba lang ako sa kanilang dalawa, mas mabuti pa sigurong umuwi na ako sa probinsya namin kasama ng anak ko. Pasensya na ulit, Dad. Roxanne, bakit niyo ako niloko? Alam mo, umaasa pa naman talaga ako sa inyo. Yung totoong nagmamahalan kayong dalawa. Kaya nga, Daddy, pwede naman kaming mag-file ang divorce. Isa pa, hindi ko naman talaga hinahabol ang kayamanan mo. Sapat na sa akin ang simpleng pamumuhay sa probinsya. Dad, si Jolo lang talaga ang may gusto nito eh. Pero kailangan kong gumawa ng paraan para marutungan ang buhay ng tatay ko. Dad Alejandro, siguro uuwi na ako sa probinsya namin kung saan ako nababagay. Roxanne, hindi ko alam kung bakit niyo nagawa sa akin yun. Roxanne, marahil kailangan ko siyang ulit kausapin. Isa pa, magkaka-baby na kayo. Hindi ba yun naman talaga ang usapan natin noon bago ko ibigay ang yaman? At yung babaeng si Bridget, hindi siya makalusot sa akin. Roxanne, hindi ako papayag na masira ang relasyon yung dalawa. Nang nakarating na itong si Roxanne sa kondo, tinawagan naman ni Mr. Alejandro ang kanyang anak para magkausap silang tatlo. Hello, Dad. Anong kailangan mo? Nasaan ka, Jolo? Gusto kitang makausap. Dad, nandito ako sa kondo. Talaga, Jolo? Paano kung sabihin ko sa iyo na kasama ko ngayon si Roxanne sa kondo nyo? Umuwi ka ngayon din, mag-usap tayong tatlo. Marami kang dapat ipaliwanag sa akin. Sige, Dad. I'm on my way. Medyo hindi naging maganda ang pakiramdam ni Alejandro dahil nakuha pa nitong mang babae kahit na nariyan na si Roxanne at magkakababy na sila. Kalating oras ang nakalipas, dumating na nga itong si Jolo. Dad, nandito na ako. Jolo, marami kang dapat ipaliwanag sa akin. Bakit hanggang ngayon nagkikita pa rin kayo ni Bridget? Akala ko ba si Roxanne ang asawa mo? Dad, may kailangan kang malaman tungkol sa amin dalawa ni Roxanne. Alam ko na, Jolo, nagwanggap lamang kayo dalawa, hindi ba? Para makuha ang yaman ko? Hindi ko naman tutuloy ito. Ang pangako ko sa'yo. Dad, ginagawa ko naman ang gusto mo, hindi ba, Dad? Sinong magmana ng pamana ko? Si Roxanne? Come on, Dad. Walang ibang mamana dito kundi ako lang. Jolo, ngayon mo sabihin sa akin, pumili ka. Sino ba talaga kay Bridget at Roxanne ang pipiliin mo? Kung kay Bridget ka, pera lang habol niya sa'yo. O kay Roxanne ka, magiging masaya ka. Magiging ama ka na. Ano? Dad, ano ibig mong sabihin na papiliin mo ako? Oo. Jolo, buntis si Roxanne. Kaya siya ang piliin mo. Dad, hayaan niyo na kasi ako. Tama siya, Dad. Hayaan niyo na si Jolo kung saan siya masaya. Kung pipiliin niya si Bridget, ayos lang sa akin yun, Dad. Uuwi talaga ako sa probinsya namin. Tingnan mo, Jolo. Hindi ka ba naawa sa mag-ina mo? Sa apo ko? Kung hindi mo sila pipiliin, mas mabuti pang wala kang mana matanggap sa akin. Ibibigay ko lahat yun sa apo ko at hindi ka makinabang dito. Kahit kaunti, wala ka bang pagtingin kay Roxanne? Dad, hindi ko alam kung mag-ibig itong naramdaman ko sa kanya. Pero Jolo, gakaanak na kayo. Sana isipin mo ito ng maraming beses. Alagaan mo si Roxanne sa oras na may masamang nangyari sa kanya. Pati sa magiging apo ko, hindi kita mapatawad. At kapag may mangyari sa kanya, huwag ka na mapakita sa akin. Sige na, alis na ako. Jolo, kausapin mo yung babae mo na huwag siya manggulo sa buhay na may buhay. Umalis na itong si Alejandro sa kondo. Kaya naman, silang dalawa na lamang ang naiwan. Roxanne, bakit mo sinabi kay Dad at ngayon sasabihin mo pang buntis ka? Jolo, lahat ng sinasabi ko ay pawang totoo. Sabi mo lang sa akin kung ayaw mo, hindi kita pipilitin. Aalis talaga ako. Bahala ka, Roxanne, kung gusto mo umalis, edi umalis ka. Dahil sa mga ng loob, kahit gabi na ay umalis itong si Roxanne pababa ng kondo. Samantalang wala namang imik itong si Jolo na nakahiga sa kama. Nasa labi itong si Roxanne, kasalukuyan naghihintay ng taxi pero hindi niya alam kung saan siya patungo.
Maya-maya pa, may humintong taxi sa kanyang harapan pero may pasahero ito sa loob. Laking gulat nito dahil si Jamie pala ang nasa loob ng taxi. Roxanne? Gabi na. Saan ka ba pupunta? Baka kung mapano ka sa daan, yung baby mo. Doc, Jamie, ikaw pala yan? Hindi ko alam kung saan ako punta ngayon eh. Nako, tara. Kung okay lang sa'yo, sabay tayo pumunta dahil alam mo ba na kaarawan nga ng kapatid kong si Bernadette? Panigurado matutuwa siya kapag nakita ka niya. Pumayag na lamang itong si Roxanne, total naman ay wala namang maghahanap sa kanya. Bernadette, nandito na kami. Kuya, sino yung kasama mo? Ate Roxanne? Kumusta po kayo? Masaya ako dahil narito ka sa kaarawan ko. Ate, akala ko pa naman noon na maging kayo talaga ni Kuya sa huli. Bernadette, sorry kung hindi kami nagkatuloy ng kuya mo. Bakit ate? Ngayon, di ba pwede? Bernadette, magkakabibi na si Roxanne sa kanyang negosyanteng asawa. What? Bakit ganun ate? Bernadette, makakanap din ng totoong magmamahal ang kuya mo at manigurado akong magiging masaya siya. Pati ikaw. Halos hindi matanggap ni Bernadette ang pangyayari pero wala na siyang magagawa dahil nangyari na lahat iyon. Samantalang halos hating gabi na ay hindi pa rin umuwi si Roxanne sa kondo. Kaya naman medyo nag-alala na rin itong si Jolo sa mag-ina. Kaya naman agad siyang bumaba sa kondo para hanapin ng asawa, ngunit kahit tumawag man siya sa phone ay hindi pa rin sinasagot ni Roxanne ang lahat. Nangamba itong baka may nangyaring masama sa kanya, paniguradong magalit ang kanyang ama. Kaya naman sa unang sumagi sa kanyang isipan na baka naroon ito sa kanyang kaibigang si Beverly. Hindi na siya nagsayang pa ng oras, dumiretso na siya sa apartment nila noon. Beverly, buksan mo ang pinto. Ako to si Jolo. Ano ba yan? Gabing-gabi na. Ano bang ginagawa na dito? O Jolo, ano sadya mo dito at nabarito ka? Baka paano yan si Roxanne? Beverly, pwede ba? Ilabas mo din si Roxanne. Teka lang Jolo, ano bang pinasasabi mo? Hindi ba kayong dalawa magkasama? Wala rin tong kaibigan ko. Kung gusto mo pumasok ka sa loob, alugugin mo sa loob para man malaman mo. O baka naman umuwi na siya ng probinsya. Matagal nang gusto umuwi doon kasi nga wala nagmahal sa kanya dito. Hindi ito maaari. Beverly, alam mo ba kung saan siya nakatira? Nako Jolo, hindi ko naman talaga natanong sa kanya kung taga saan siya. Nagkakilala kami sa trabaho lamang. Bakit hindi mo na lang tawagan? Kanina nga tinawagan ko kanina pero ayaw niya sagutin eh. Jolo, hindi ko rin talaga alam kung paano siya makakausap. Siguro bibigyan mo siya ng tamang panahon pa para makabaisip. Sige na Beverly, aalis na ako. Pasensya ka na sa abala ko. Muli lang nagtungo si Jolo sa kanyang kondo. Mas lalo siyang naguguluhan kung sino ba talaga ang dapat niyang piliin. Nakasakay na sa elevator ang lalaki. Lumabas ito sa 15th floor. Laking gulat niya ng gabing iyon dahil naroon din si Bridget naghintay sa kanya. Babe, kaya na pa ako dito naghintay sa'yo. Tinatawagan kita pero hindi mo naman sinasagot. Tsaka kumatok ko sa pinto ninyo pero wala namang nagbukas dito, wala yung katulong nyo. Bridget, para saan pa talaga ito? Ang lahat ng ginagawa mo ito sa akin. Jolo, wala na akong ibang hangad kundi ang makasama ka. Talaga? Kahit mawala na sa akin ang yaman ko? Baka naman ilang buwan lamang ay aalis ka na. Jolo, ano ibig mong sabihin? Hindi ba ikaw naman ang anak niya? Mr. Alejandro? Pwera na lamang kung meron siyang anak sa labas. Ako lang anak niya, Bridget. Pero naguluhan akong pumili sa inyo. Jolo, anong nahirapan kang pumili? Gusto ko munang magpalamig, Bridget. Yung mag-isa lang ako. Bakit Jolo? Ano bang gusto mong mangyari? Bridget, for the meantime, I need space between two of us. Bakit Jolo? May iba ka na bang nagustuhan? Sino siya? Kilala ko ba siya ang babaeng yun? I'm sorry Bridget, pero magkakababy na kami dalawa. Ayoko namang lumaki ang anak ko na walang kinikilalang ama. Jolo, ang ibig mong sabihin na pinagpalit mo ako sa kanya? Kaya nga Bridget, noong dumating ka dito hindi ba wala na nangyari sa ating dalawa dahil kailangan ko mag-isip kaya doon kita pinatulog sa kaibigan natin. Makaalis ka na Bridget, please. Jolo, huwag mo nang gawin to sa akin oh. Tandaan mo Jolo, malaman ko rin kung sino babaeng iyan. Hindi ako mapapayag na agawin kanya mo lang sa akin. Akin ka lang Jolo, akin ka lang.
Umalis na ng tuluyan itong dalaga pero may masamang loob ito sa lalaki. Samantalang hanggang ngayon ay wala pa ring idea itong si Jolo kung nasaan naroon si Roxanne. Hindi niya alam kung saang lupalop ito hagilapin. Ilang araw na rin silang hindi nagkausap ng kanyang ama dahil na rin sa nagawa nitong pagsinungaling. Tinawagan ni Jolo ang kaibigan si Jake para samahan itong maghanap sa babae. Pare, baka pwede mo akong samahang maghanap ni Roxanne. Alam kong may pagkamali ako sa kanya at kailangan kong itama yun, ang lahat ng mga bagay na yun. Sige pare, sasamahan kita. Nasa mall ngayon sina Jolo at Jake. Nagbaka sakaling makita nila roon si Roxanne. Marahil wala na siyang pag-asa makita pa si Roxanne dahil nasaktan niya ito. Sa kanilang paglalakad sa mall, may napansin itong si Jake na kahawig ni Roxanne kaya naman agad niya itong nilapitan kahit na may kasama itong ibang lalaki. Roxanne, ikaw nga. Matagal ka na hinahanap namin ni Jolo. Jake, bakit pa? Total naman, wala naman naging kami ni Jolo, hindi ba? Siya nga pala, meet my boyfriend, Dr. Jamie. Pero Roxanne, totoong hinahanap ka niya. Isa pa, gusto niya humingi sa iyo ng paumanhin. Alam mo ba na ikaw ang pinili niya? Wala na sila ni Bridget. Tsaka na-realize ng kaibigan ko na mali yung nagawa niya. Maya-maya pa sunod na dumating naman itong si Jolo. Roxanne, mabuti at nakita ka ni Jake. Sumama ka na sa amin. Baka pwede natin ito pag-usapan at yung tungkol sa ating dalawa, gawin natin totoo, hindi lamang para kay Dad, kundi sa lahat. Pero pare, mukhang nahuli na tayong dalawa dahil may bago na boyfriend itong si Roxanne. No Roxanne, hindi ako papayag. Akin ka lang. Ngayon pang ikaw ang mas pinili ko? Sa ilang saglit pa ay naging tahimik ang lahat. Ngunit bigla na lamang din sila nagulantang sa babaeng nasa kanilang likuran. Hindi alam ni Jolo at Jake na sundan pala sila ni Bridget at ngayon alam na ni Bridget kung sino ang babaeng kanyang nagugustuhan. Walang hiya ka. Ikaw palang katulong ka ang balak na umagaw sa boyfriend ko? Magsisisi ka kung bakit ako pa ang kinalaban mo. Bigla niyang hinawakan si Roxanne sa buhok at sinabunutan ito. Aray, nasaktan ako. Ano ka ba? Bitawan mo ako. Bridget, tama na yan. Ano ba? Dahil sa sobrang galit ni Bridget ay bigla na lamang niyang itinulak itong si Roxanne na naging dahilan para siya ay ma-outbalance at tuluyang natumba sa sahig. Kaya ngayon, ito ang naging dahilan para magdurugo itong si Roxanne. Jake, bilis! Ihanda mo ng sasakyan ko. Buhatin ko naman si Roxanne. Dadalhin natin siya sa ospital. Tandaan mo ito Bridget ha. Kapag may nangyaring masama kay Roxanne, sa magiging anak ko, hindi kita mapapatawad. Pero Jolo, hindi ba nangako ka sa akin? Pwede ba? Wala naging tayo Bridget. Samantalang labis din naman ang pag-alala ni Jamie sa kaibigang si Roxanne. Pare, sasama na ako sa inyong dalawa. Ako nga pala si Dr. Jamie. Ang totoo niyan, hindi niya ako boyfriend. Inamin sa akin ni Roxanne na meron siyang gusto sa'yo pero hindi mo naman pinapansin eh. Kung ganun Dok, tara samahan niyo ako. Nagmadali silang sumakay ng sasakyan at nagtungo sa ospital kung saan nasahin itong si Jimmy. Mabuti na lamang at walang naging epekto ang pangyaring iyon sa sanggol na dinadala ni Roxanne. Lahat nga ay nag-alala sa pangyaring iyon. Dok, maraming salamat nga pala sa tulong niyo ha. Jolo, alam mo, maswerte ka kay Roxanne. Alam mo bang matagal ko na siyang nililigawan noong nasa high school pa lamang kami pero ang sabi niya kailangan niya munang magtrabaho at tumulong sa kanyang mga magulang. Pero ngayon di ko alam kung bakit siya napunta sa iyo. Jolo, please. Alagaan mo si Roxanne. Hayaan mo Jimmy, kahit hindi mo man sabihin, gagawin ko talaga yun dahil para sa mag-ina ko. Alam mo, mahal ko silang dalawa. Hindi ko nahayaan pa na mayroong taong manakit sa kanila. Napayo ko na lamang itong si Jamie. Samantalang labis naman ang sayang naramdaman itong si Alejandro dahil walang masamang nangyari sa kanyang magiging apo. Nagkaaminan ang dalawa na gusto nila talaga ang bawat isa. Dahil doon, napagpasyahan ni Jolo na magpakasal silang muli bagamat natapos na ang kanilang kasal noon. Pero gagawin nila itong muli ng maayos. Samantalang nakadalo naman ang mga magulang ni Roxanne sa ikalawang pagkakataon at nakakilala ang buong pamilya. Samantalang muling bumalik naman itong si Bridget sa ibang bansa dahil hindi niya tanggap na natalo siya sa labanan pagitan sa pag-ibig ni Jolo. Isa pa, hindi na siya binigyan pa ng pagkakataon na makapalapit sa lalaki. Lumipas ng ilang buwan, tuloy na ngang iniluwal ni Roxanne ang isang batang babae at dahil sa pangyayaring iyon, napagpasyahan ni Alejandro na ibigay na nito sa anak
at pamilya ang mahalagang pamana sa kumpanya. Alam niyang dahil kay Roxanne ay magiging maayos at responsable ang kanyang anak. Bagamat may masasamang pangyayari sa bawat isa noon, natuto sila magpatawad at binigyan ng pagkakataon ang bawat isa na may tuwid ang pagkakamaling iyon. Sa ngayon mas naging matatag ang pundasyon ng kumpanya dahil na rin sa tulong ng bawat isa. Minsan sa buhay natin, yung tipong akala mo ay wala ka ng pag-asa sa buhay, yung tipong huli na ang lahat para sa iyo. Pero ang totoo, hanggat may buhay, kaya pa nating itama ang lahat. Mga kaibigan, hanggang dito na lamang po. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating munting channel. Lagi po tayo mag-iingat sa mga sulok ng mundo. Maraming salamat at paalam.